Nagsisimula ang pelikula sa eksena kung saan nag-uunahan ang mga estudyante palabas ng silid-aralan upang bumili ng pagkain para sa mga siga sa paaralan na pinamumunuan ni Lee Song at ng kanyang kanang kamay na si Son Hon. Madalas nilang inuutusan ang mga mas mahihinang estudyante para sa mga simpleng utos tulad ng pagbili ng pagkain, na ginagawa rin nilang pustahan kung sino ang unang makakabalik. Sa kasamaang palad, ang mga utusang estudyante ay nagiging biktima rin ng pambubuli. Pagkalipas ng ilang minuto, ang isa sa kanila na si Jungwoo ang unang nakabalik, dahilan para manalo si Lee Song sa pustahan at magalit si Son Hon na siya namang bumugbog sa estudyanteng si Jongdu pagkatapos ng klase. Habang pauwi, magkasamang naglalakad si Jongduk at Jungwoo habang nanonood ng mga laban sa kalye sa cellphone, at ipinahayag ni Jongduk ang kanyang kagustuhang maging malakas upang hindi na siya mabuli. Paalala ni Jungwoo, hindi sapat ang panonood lamang, kailangan din ng aktwal na pagsasanay. Sa bahay, naalala ni Jungwoo na inimbitahan siya ni Lee Song na magkita sa weekend. Ayaw sana niyang pumayag, ngunit alam niyang mahirap tanggihan ito dahil sa impluwensya ni Lee Song sa paaralan. Kinabukasan, tinipon ni Lee Song at ng kanyang grupo ang mga mahihinang estudyante upang ipahayag na lahat sila ay kailangang sumali sa isang paligsahan ng suntukan. Gaya ng nakagawian, gagamitin din itong pustahan ng grupo ni Lee Song. Ang labanan ay tatagal ng 1 buwan at magsisimula sa darating na weekend. Kinabahan ang mga kalahok dahil kailangan nilang makipaglaban sa sarili nilang kaibigan upang maiwasang mabuli. Samantala, si Mina naman ay sinimulang gawa ng masama ng ilang nakatatandang babae na miyembro ng grupo ni Lee Song. Ayon sa tsismis, lumipat siya ng paaralan matapos siyang mabuli doon. Sina Jungwoo at Jonguk ay lihim na nanonood kay Mina, at dito nagsimulang mahulog ang loob ni Jungwoo sa kanya. Sinubukan niyang lapitan si Mina sa paaralan, ngunit tila wala itong interes sa kanya. Isang gabi, nagpursigi si Jungwoo na manalo sa paligsahan, kaya nagsimula siyang mag-ensayo sa pamamagitan ng panonood at paggaya sa mga profesional na mandirigma online. Hindi niya alam, pinapanood na siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Jong Moon na nagtaka sa kakaibang asal ng kanyang kuya. Sa isang araw ng klase, sinalubong siya ni Lee Song at sinabihang dapat niyang manalo sa darating na laban dahil tumaya ito sa kanyang panalo. Kapalit ng tagumpay, ipangako raw ni Lee Song na poprotektahan siya mula sa pambubuli ng grupo nila. Ngunit kung matatalo siya, babalikan siya ni Lee Song. Inimbitahan din siya nito na magtagpo sa parke kinagabihan. Sa hindi niya kagustuhang sumuway, nagpunta si Jungwoo sa parke, ngunit nagulat siya nang ipalaban siya ni Lee Song laban kay Jongdu para lamang makita ang kanyang kakayahan. Hindi niya magawang saktan ang kaibigan, kaya tumakas siya mula sa lugar. Kinabukasan, pinarusahan siya ni Lee Song dahil sa kanyang pagtakas, at sinabihang huwag siyang susubukang tumakas muli sa torneo. Pagka-uwi mula sa paaralan, galit at dismayado si Jungwoo. Nang mabanggit ng kanyang ama na bumisita ang kanyang tiyo na si Kungwoo, agad niyang naalala na may training center ito para sa street fighting. Agad siyang nagpunta kay Kungwoo at humiling ng tulong. Dinala siya ni Kungwoo sa isang pasilidad kung saan ipinakilala siya kay Coach Ryu, isang bihasang tagapagsanay. Sa unang araw ng torneo, si Jungwoo ay nakatapat sa isa sa mga inaabangang manlalaro, si Kungwoo. Bagamat hirap sa una, nagamit ni Jungwoo ang isang makapangyarihang suntok mula sa kanyang training at na-knockout si Kungwoo. Pinuri siya nito sa hallway ng paaralan at hinimok siyang ituloy ang laban. Patuloy si Jungwoo sa pagsasanay sa training center ni Kungwoo. Habang patuloy ang mga laban sa ilalim ng tulay, si Jongduok, baguhan sa suntukan, ay nanalo laban kay Song Ryul, ikinagulat ng mga elitistang estudyante. Binigyan siya ni Jungwoo ng pera bilang gantimpala. Habang papalapit ang Grand Finals, lalong bumubuti ang galing ni Jungwoo. Isang araw, inimbitahan siya ni Kungwoo sa hapunan kasama si Coach Ryu at iba pa. Doon nagpakita si Jong Moon at pinagalitan si Jungwoo sa pag-inom, ngunit agad namang humingi ng tawad nang makita si Kungwoo at malaman ang totoo. Naglalakad pa uwi ang magkapatid at ipinaliwanag ni Jungwoo ang kanyang tunay na ginagawa. Natuwa si Jong Moon at nawala ang kanyang pag-aalala.
Sa sumunod na laban, kahit tinamaan, nanalo si Jungwoo gamit ang mga teknik na natutunan niya. Napansin ni Aesong ang kanyang pagbuti at naghinalang may sikreto ito. Nang tanungin, nagsinungaling si Jungwoo na wala siyang training. Pinagalitan ni Aesong ang kanyang grupo at inutusan silang bugbugin si Jungwoo pero tumanggi ang mga ito. Kaya pinarusahan ni Aesong si Jungwoo sa pamamagitan ng pagpapabili ng maraming pagkain. Habang pauwi, nakasalubong ni Jungwoo si Mina na nag-abot sa kanya ng panyo matapos mapansin ang kanyang mga pasa. Laking tuwa ni Jungwoo na bigyan siya ng atensyon ng kanyang crush. Ibinalik niya ang panyo kay Mina at inanyayahan itong maglakad pauwi. Napag-usapan nila ang tungkol sa bullying ni Mina at sa street fighting tournament. Sinabi ni Mina na narinig niyang si Jungwoo raw ang pinakamagaling. Nahihiya siyang aminin pero sinabi niyang marami pa rin siyang kalabang mas magaling sa kanya. Natuwa siya nang hikayatin siyang maging ligtas at ipagpatuloy ang laban. Isang araw, bugbog sarado si Jongduok sa isang laban. Nakiusap si Jungwoo kay Laesong na itigil ang laban, ngunit nagalit ito at muntik na siyang atakihin ng kahoy kung hindi lang sa pagharang ng kasintahan ni Laesong. Sa gabi, nakipagkita si Jungwoo sa kanyang dalawang kaibigan at iminungkahing labanan na nila ang pamumuno ni Laesong. Ngunit may nakakuha ng litrato ng kanilang pagpupulong at ipinagbigay alam ito kay Laesong. Bilang kapalit, ipinaglaban ng grupo ni Laesong ang dalawa sa kanilang magkakaibigan. Nang masugatan ng husto ang isa, ginamit nito ang sandata at nasaktan ng matindi ang kalaban. Galit na galit si Jungwoo habang pinapanood ito. Nakaupo si Jungwoo sa garden ng paaralan, puno ng guilt. Nakita siya ni Mina at sinubukang damayan. Nawalan siya ng gana sa training at humingi ng payo kay Kungwoo. Samantala, nagsimula rin si Jongwoo ng self-defense training kay Coach Ryu. Nakita ni Ryu na malungkot si Jungwoo kaya inimbita niya ito sa bahay para hikayatin. Ibinahagi rin niya ang sariling kwento ng anak na naging biktima ng bullying. Habang pauwi, nakita ni Jungwoo na inaaway si Jongwoo ng mga babae. Niligtas niya ito at pagkatapos ay kumain sila sa tapat ng convenience store. Kinabukasan, masigla siyang bumalik sa training at tinuruan siya ni Ryu ng submission techniques. Paalala ni Ryu, huwag laging sundin ang mga patakaran dahil maaaring maging sagabal ito sa laban. Sa kantina ng paaralan, biglang lumapit si Mina at inaya si Jungwoo na mag-date sa weekend. Masayang pumayag si Jungwoo. Samantala, nagplano si Aesong na payagan ang paggamit ng mga bagay sa laban. Lumala ang mga laban pero nagtagumpay si Jungwoo at umabot sa finals. Nagsanay pa siya kay Ryu at tinulungan pa siya ni Ryu sa planong date nila ni Mina. Humingi siya ng payo sa kanyang kapatid tungkol sa pananamit. Sa araw ng date, dinala niya si Mina sa isang villa sa tabing dagat na pagmamay-ari ni Ryu. Masayang nagkasama ang tatlo at itinuring ni Ryu si Jungwoo na parang anak. Sa araw ng finals, nagwagi si Jungwoo, ngunit binali ni Aesong ang pangakong ititigil ang pambubuli. Kaya hinamon siya ni Jungwoo ng isang laban. Kapag nanalo si Jungwoo, kailangang itigil ni Aesong ang pananakot at palayain ang mga estudyanteng alipin. Sa laban, inakala ni Aesong na mananalo siya, ngunit nagulat siya nang alisin ni Jungwoo ang bigat sa kanyang binti, dahilan para sumigla at umiwas sa mga suntok. Ginamit din ni Jungwoo ang mga locking techniques mula kay Ryu at tinalo si Aesong. Nang muntik na siyang mawalan ng kontrol, dumating si Ryu at pinigil siya. Pagkatapos noon, natigil ang bullying sa paaralan, at dumami ang estudyanteng nag-training sa Yewin ni Kungwoo. Mas naging malapit sina Jungwoo at Mina. Sa huli, hinarap ni Mina ang dati niyang mga bully at tahimik silang tinalikuran matapos niyang ipaalala na hindi siya biktima kundi isang taong lumaban. Sa kanyang matalas na ngiti, napatigil ang lahat. Ang pinakamabisang paraan para manalo sa laban ay ang ayain ang crush mo sa tabing dagat kasama ang martial arts coach mo, at ang sikreto sa pagtalikod sa mga bully ay ang pagkakaroon ng matalim na ngiti habang dumadaan sa harap nila. Salamat sa panonood, please subscribe kung nagustuhan mo.